Okay, mic, sound check. Okay, pa-check na lang kung meron tayong audio. Good day mga ka-airsoft, good day sa inyong lahat mga kabigman. Lucas yung sounds, no? Okay mga ka-airsoft, ngayon magandang gabi po sa inyong lahat. Tulad ng ipinangako ko sa inyo kagabi, no? Ano tayo? Daos tayo ng ating kwentuhan session, tanungan portion. Kumbaga yung continuation kagabi, no? Kasi hindi natin natapos kagabi to, yung kwentuhan session, tanungan portion natin. It is because sobrang dami ng tanong, no? Sobrang dami ng question na hinapag sa atin, no? Actually, meron tayong 25 questions. Ang natapos lang natin kahapon is 11. Pakisabi kay Mama Rol. Okay, kaya ngayon, nandito tayo, idaos natin para masaya ang ating tulog, no? Good evening sa lahat mga ka-airsoft. Good evening sa inyo. Saan ka man panig ng mundo, no? Hello po sa total of 1 million subscriber ng Big Man Hobby Shop. Hello po, sabayan po tayong napapanood sa aming 10 different pages. Say, mama mo. Sunod ko. Sabihin mo, puntahan mo. Baka magalit eh. Balik ka na lang agad, no? Okay, no? Yun nga, tulad nga sabi ko mga ka-airsoft, sabayan tayo napapanood. Kaya napakadami ng ating mga ngayon, no? Ng mga dapat sagutin para mas maraming matuto sa ating mga ka-airsoft, no? Dito sa monitor natin, shoutout boss from Baler, Aurora, si JJ, Friginal. Okay, hello sir, Sir JJ Friginal. Pag meron kang tanong, pag meron kang gustong ibatong katanungan, tara, ibatong mo na, sasagutin natin yan ngayong gabi. Okay? Meron kasing mga different questions na nangangailangan ng diretsong kasagutan, no? At saka paglilinaw, okay? Ito katulad nito, tuloy natin, no? Yung question, yung naantala na question kagabi. Okay, to. Big Man. Ano to karugtong to nung kagabi Okay, karugtong to nung kagabi. Big Man, nasagot mo na yung tungkol sa Glock. Oh yes, nasagot ko talaga yun, no? Bakit, based on your vlog na napanood ko nung nakaraan, bakit, sorry, bakit hindi mo gaanong bet ang Glock? Lagi mong gusto is 2011 or 1911. Okay. Paano ba sagutin to? Okay. Hindi naman sa hindi ko bet ang Glock. No? Hindi naman sa hindi ko bet. It's just that kung papapiliin lang ako when it comes to firepower, hindi ko pipiliin ng Glock. No? Yun ang sinabi ko. Hindi ko sinabing hindi ko siya bet. No? Ang sabi ko lang, ang lagi ko sinasabi, maraming mas magagandang unit than Glock. Pero if you are looking, kung ikaw yung tipo ng tao na naghahanap ng malakas, yun ang sinasabi ko, maybe Glock is not for you, di ba? Kasi tulad nga ng sinasabi ko, hindi makayang hindi mamimit ni Glock yung expectations ng tulad mo. Halimbawa ikaw baguhan ka pa lang, di ba? Baguhan ka pa lang. So, lalo na pag mga baguhan, pag mga newbie, alam mo yan, looking sila ng something na firepower. Something na feel nila yung recoil. Something na alam mo yon na madiin pumutok. No? Yun. Kaya, hindi natin gaanong nire-recommenda ang mga Glock. Okay? Pero, wag nyong baka mapagkamalian nyo mga ka-airsoft, no? Hindi pangit ang Glock. No? It's just that kung ikaw yung tipo ng tao na newbie, mas magandang wag ka munang mag-Glock. Kasi, yun nga, kumbaga parang parang hindi talaga, yung hinahanap mo sa airsoft, hindi kayang ibigay ni Glock, no? Kasi, mag-ilan lang ang FPS ng Glock, di ba? Mostly, ang Glock is 280 FPS. 300 FPS, 320 FPS, 340 FPS. Yan lang ang mga Glock. Pero hindi katulad ng mga 2011 is 380 FPS, 390 FPS, di ba?
Ayun. Kumbaga, medyo limited lang yung kakayahan ni Glock. Bagay na baka mabitin ka. Ayun, okay ha? Again, hindi ko sinabing pangit ang Glock. It's just that, if you are looking ng something na mas malakas, don't go for Glock. Okay? Yan. Sana nabigyan ko linaw. Sana naintindihan niyo yung tanong, no? Okay, then next question. Ito, may kinalaman pa rin sa Glock. Okay? Big man, bakit ang Glock ay hindi pwedeng gamitan ng 14 kg? Bakit hindi rin siya pwedeng gamitan ng CO2? Okay, from Carlos Carapena. Sir Carlos Carapena of Aklan. Okay. Bakit hindi raw pwedeng gamitan ng 14 kg yung Glock, no? Most of the Glock na kumakalat dito sa atin sa market, no, is compatible only with 12 kg, especially kung yung Glock mo is yung mga WE, no? Compatible lang siya sa 12 kg. Merong mga special lang na Glock na pwede sa CO2, no? Merong mga special na Glock na capable of CO2, like halimbawa yung Umarex. Capable yan, pwede yan sa CO2. Bakit ano ba yung pinagkaiba ng Umarex na Glock versus doon sa WE na Glock? Okay. Umarex na Glock at saka yung mga other high-end Glock, no? Iba yung internals nila, no? Iba yung internals nila. We all know, mga airsoft, meron tinatawag na aluminum, 'di ba? Meron din tinatawag na steel bakal, okay? So, yung mga Glock, mostly yung mga budget mill na Glock, especially WE, mas mababa sa WE, ENC, double bell, lahat yan, aluminum. Meron ding classifications, no? Merong mga unit na gumagamit ng recycled aluminum. Siyempre, pag recycled aluminum, medyo may halo na, malambot na, malutong, di ba? Meron din naman gumagamit ng virgin aluminum components. Ibig sabihin, yun hindi pa nagdaan sa yun. Kumbaga, freshly yun, basal, no, ganon. Yung materials na ginamit is talagang brand new materials, kumbaga, no? Then, yun nga, yung mga recycled kasi, yan yung mga coke in can. Nilulusaw yan, mga airsoft, no? Di ba, ganito, minsan makakakita kayo ng mga kaldero na aluminum na medyo mura lang ang presyo, di ba? Meron rin kayo makikita mga aluminum na houseware or kaldero na kamamahal ng presyo. Bakit ganun? Bakit anong pinagkaiba nila? Kasi yung iba is recycled, no? Recycled aluminum. Isang klase ng aluminum is yung coke in can. Isang klase ng aluminum is yung mga sandok, no? May mga sandok tayo na alloy, no? Yan, nire-recycle dyan to create a new form of kumbaga pwede siya i-cycle to create a new components of the airsoft. Ganon, di ba? Ngayon, bakit merong high-end? Anong meron yung high-end na sinasabi mo, Big Man, na capable of 14 kg and CO2? Ano meron yun? Nawala yung isa. Okay, tulad nga sabi ko, yung mga low budget is gumagamit ng alloy. Alloy na whether it is virgin alloy or recycled alloy. Yung mga high-end is gumagamit ng CNC, no? Pag sinabing CNC, mga ka-airsoft, isang buong materyales yan, no, na by the use of dahil sa tinatawag na laser, okay, i-form yan, no, kumbaga uukitin yan nang naayon dun sa requirement na materials, requirement na size, requirement na hugis, no. Then pumapasok pa rin dyan yung CNC steel, okay. Ako, pwede kung meron ba tayong pwedeng katayin, pwedeng para maipakita natin yung sinasabi natin na,
CNC steel, ibig sabihin, CNC na nga, bakal pa. Steel. Mas matigas. Okay? Ibig sabihin, mas matigas yung laman loob kesa doon sa mga budget meal. Kaya yung budget meal, pag ginamitan mo ng 14 kg at saka CO2, buwasak agad yan. No? Pero yung mga high-end, bigyan mo nga ako, Lucas, ng Humarex. Yung collaboration, pwede na rin yan. Kahit yung 19 lang. Pandili. Yan, no? Glock. Ano? Para lang maipakita natin, no? Para maipakita ko sa inyo yung difference nung CNC na steel versus the budget mill, no? Ayun. Okay, ayan. Akin na yung ano ron, yung isang Glock 18 dyan. Para kasi para at least may idea yung mga airsoft, no? Kasi marami talagang kumakalat na airsoft, no? Maraming iba't ibang klase ng airsoft. Magnet. Asa? Okay. Ayun. Ayan ha. Ito mga airsoft, kumuha ko ng example. Gusto ko maipakita sa inyo. Okay? Itong nasa itong nasa kaliwa kong kamay is ito yung mga budget meal. Itong nasa kanan ko is ito yung steel yung frame, pero yung mismong niya hindi naman steel. Ito steel talaga, no? Okay, no? Napapakita ko sa inyo. Itong nasa kanan ko, mga airsoft, ito yung tinatawag natin na CNC steel. Ibig sabihin, CNC bakal. Ayan, kung makikita ninyo, color black yan. Kita both? Kita parehas, maliwanag. Ayan. Kung makikita ninyo, kulay itim, bakal yan. No? CNC steel. While this one is makikita nyo, color aluminum siya. So, alloy lang yan. Hindi siya bakal, no? Hindi tulad nito, kaya nga ito naging high-end is because CNC steel. Ibig sabihin, mas matigas to compare mo dito. Kaya, mas possible, kaya ng 14 kg to, kaya ng CO2 compare to this. Okay, yan ha. Ayan, tignan nyo yung comparison ng hammer. Ito kasi yung internals, ito yung hammer. Ito ang responsible kung bakit pumuputok ng mahusay ba, kung bakit nagbo-blowback yung unit natin. Ayan ha. Makikita nyo, color black to. Kita bang black? Ha? Parehas? Kita. Kita. O yan, color black to. Ito, kitang aluminum, kitang white. Kita. O yan, no? This is the alloy and this is the steel. Yan ang pinagkaiba ng dalawa. Kaya para doon sa nagtatanong, bakit hindi kaya ng Glock yung 12 kg, 14 kg? It is because yung mga budget meal na Glock mostly at saka yung mga WE is made up of aluminum, no, internals. While the high-end version, nalito na ako kung while the high-end version is made up of CNC steel materials, yung laman loob niya, no? Kumbaga yung internals niya. Kaya yun ang pagkakaiba. Medyo mahirap kang ibalik, ha. Okay, balik lang muna natin, mga ka-airsoft, no? Medyo nahihirapan ako ibalik, no? Pero, yan, kailangan maibalik natin kasi baka magkanda-windang to. Ito muna isa, balik natin itong isa, yung budget meal, no? Yun. Okay, so ito yung magazine ng budget meal, no? Baka kasi magkanda halo-halo eh. Kaya hindi pwedeng hindi ko ibalik eh, no? Magkanda halo-halo yung internals. Mamaya mahihirapan pa si Lucas i-identify kung ano yung budget meal sa hindi budget meal. Okay, Lucas, pakitabi na to. Okay, no? Kaya, ayun, naipaliwanag ko na yung regarding doon, no? Okay, next question natin. Big man,
Anong meron sa China BBs? Bakit hindi mo siya recommended? Okay. Mga ka-airsoft, as much as possible, kung kaya nyo mag-Taiwan BBs, mag-Taiwan BBs kayo, no? Kasi yung Taiwan BBs is perfect, no? Perfect spear. Ibig sabihin, perfect yung pagkakabilog, hindi bengkong. Yung China BBs, meron kasing China BBs na medyo hindi perfect talaga, no? Hindi perfect yung pagkakagawa. Tapos, yung China BBs is nagpupulbos, no? Makikita nyo, halimbawa yung BBs nyo China, ilagay nyo sa isang bottle, 'di ba? Ito. Ilagay nyo sa isang bote, kalugin nyo ng kalugin, tapos mapapansin ninyo, yung kamay nyo, iganon nyo. Ayan. Meron kayong residue na makukuha doon sa China BBs. Yun ang bagay na wala sa mga Taiwan BBs. Ayan, no? Kahit kayo rin mo, wala tayong nakukuhang residue or any powder na pulbos, no? Kasi, ang Taiwan BBs is polish BBs. Talagang makintab sila. Talagang maganda ang surface, no? Diyan pumapasok yung pagiging quality ng Taiwan BBs over the China BBs, no? Mas less ang bara na pwedeng mangyari dun sa unit nyo, mas less yung pagkasira na pwedeng mangyari dun sa unit nyo kung ang gamit nyo is yung mga Taiwan BBs. Okay? Ako talaga mga ka-airsoft, no? Hindi naman sa sinasabi kong huwag kayong gumamit ng China BBs. Pero hanggat maaari na kaya nyo mag-Taiwan BBs, dun kayo, no? Kasi, di ba, napansin nyo, bawal mag-recycle ng BBs. Okay? Ngayon, halimbawa yung China BBs, hindi siya perfect round. Yun yung nagiging dahilan kung bakit bumabara sa half rubber. Dahil nga hindi perfect round, hindi makalabas. Okay? Lately, maraming nasisiraan, no? Maraming nasisiraan ng airsoft, rifleman, or pistol dahil sa paggamit nila ng mga cheap quality BBs, no? Iwasan nyo yan. Kasi ganito, no? Magtitipid kayo sa BBs, so ang tendency, bibili kayo ng murang BBs. Ngayon, bumili kayo ng murang BBs, ang nangyayari, nasisira lang rin yung unit nyo. Yung natipid nyo sa murang BBs, napupunta sa pagpapagawa ninyo, di ba? Yun. Iwasan nyo lang yon mga ka-airsoft, at saka hindi kayo makaka-experience ng ng pagkasira. Mas makakatipid kayo on the long run. Okay? Boss, ito. Dako muna tayo rito, ha? Ang dami pa nito, pero may mga sumisingit na nagtatanong, eh. Okay? Boss, good PM. Ano ang cause ng pistol na minsan pumuputok po ako, biglang nalalaglag ang magazine? Thanks sa sagot. Okay. Kung bakit nalalaglag ang magazine, busted na ang magazine catch. Magazine catch, siya yung humahawak. Ito yung part na yon, no? Siya yung humahawak. Ito. Simulan muna natin, no? Mostly, ano ba yung mga pinagmumulan ng pagkalaglag ng magazine while firing? Halimbawa, kaliwete. Kaliwete, ha? Siyempre, yung magazine catch natin nandito sa side na to, sa kaliwa. Yung kanan, walang catch dito, walang lever or button, no? Or switch, di ba? Dito wala. Yung pagkaliwete nandito. So there's a possibility na ma-press niya to. Kung naman hindi mo naman na-press, nalalaglag, there's a big possibility na upod na to. Pudpud na yung mismong pudpud na yung mismong magazine catch to, no? Ito nga, pudpud na. Ibig sabihin, hindi niya na mahawakan yung mismong magazine. Pag pumasok yung magazine, pak, hindi na siya naglalak doon kasi napudpud na ito. Napudpud na yung mahawak. Ito yun. Okay, yung magazine catch. Yun ang isang possibility. Or, worst case scenario, yung unit nyo, nilalaro nyo. Nilalaro nyo, ginaganyan, no? No, ayan. Meron kasi mga nag-airsoft na ganyan. Labas, masok, labas, masok, labas, masok, labas, masok.
Yun, nilalaro ng ganon. So, malaki yung possibility na ganon, no? Pero kung maingat ka naman, hindi mo naman nilalaro yon, balik tayo doon sa number 2. Maaring pudpud na ito. Maaring pudpud na ito. So, yung umakapit, hindi na ganong makakapit. Hindi niya na ma-hold ito. Okay? Ayun, yun lang naman. Kasi kung ang pudpud naman is yung magazine, halimbawa, hindi ito napudpud. Ang napudpud naman is yung magazine, yung dito. Makaka-experience ka naman na minsan pagsingaw. Halimbawa, pagpasok mo, pagkasa mo, sisingaw na siya. No? Kung ito ang problema, ha? Pero kung di mo na-experience yon, tapos nalalaglag, malamang ito ang problema. Yun. Okay, sana nasagot ko po ng mahusay yung tanong ninyo, no? Okay. Okay. Ano to? Good evening, boss, sabi ni Alan Villaris. Good evening, no? Boss Bigman, good PM. Okay, sabi niya, no? Okay. Yung mga nagtatanong ng how much, hindi ko sinasagot, nilalaktawan ko na lang. Kasi, yung comment section is hindi po design para mag-inquire po tayo, no? Kung gusto nyo po, kung interesado kayo, mag-PM po kayo sa mismong page natin, okay? Ayun, nasa na ba tayo? Okay. Redimer de Los Santos, hello po, sabi niya. Hello, sir. Okay. Ano mas prepare nyo, boss, big man? ENC or Glock? Or Wig Glock, no? Hindi ako pipili ng ENC. China yan eh. Lowest of the lowest yan eh, no? Ang ENC is disposable yan. Pag nasira yan, manghihinayang ka na ipa-repair yan kasi malambot lang rin naman ng mga pyesa kasi niyan, no? Wag niyo i-consider na airsoft na ihahana yung ENC sa mga WE. Kasi ang WE, Taiwan yan, 'di ba? Ang ENC is China yan, disposable yan. Okay, ang mura lang ng ENC, sobrang mura lang yan, no? Pero ang hinahabol kasi natin dito is yung quality. Aanin mo yung ENC, 'di ba? Ganito kasi yan. Bumili ka ng ENC, okay? Nasira yung isang parts, papalit ka. Susunod daw, masisira ulit yung isang parts, papalit ka ulit. Susunod, masisira ulit yung isang parts, papalit ka ulit. Ganun ang mangyayari dyan. Walang kakwenta-kwenta ang ENC. Kung nabiktima ka ng ENC, lesson learned na lang yon, no? Wala ka na magagawa. Tapos ENC is, yun, basta, napakalambot ng pyesa niyan. Hanggat maaari, hindi kami nagkikater niyan. Kung mapapansin nyo, wala akong nire-review and unbox daily. Wala akong dinideliver sa ibang lugar, no? Wala akong sinisi-OD na ENC na pistol. Kasi, pupunta akong Batangas, dadayuin ko, i-deliver ko ENC. Pag uwi ko, sira na yung ENC. Eh di, nakakaya naman tayo dun sa customer natin, di ba? Doon lang tayo sa mga quality. Siguro pinakamababang quality na masasabi ko is sa WE, no? Tapos sa WE, choose Glock 17 rather than Glock 18. Advice lang yan, no? Okay, sige. Next natin, no? Okay, John Kenneth, pag meron kang tanong, isang beses lang, sir, warning na po yan, warning, no? Huwag mo pong ipa-flood yung comment section natin. Warning na po yan. Isa pa pong ulitin mo yan, ibablock ka na lang po namin, no? Maging lang po tayo, maging marespeto lang po tayo, kumbaga, sa simpleng bagay na pagta-type ng words, may papakita mo yung respeto mo eh. Pero kung ipa-flood mo ng ganyan, no? Actually, na-flood yung comment section, no? Hindi po magandang ugali yan. Pag magta-type po kayo, isang beses lang, no? Huwag nyo pong uulit-ulitin ng ganyan. Pangit po yan, no? Hindi po magandang ugali yan, ha? Okay, sir, pwede po bang gamitan ng CNC hammer set ang WeTech brand? Depende, no? Depende. Pero, as far as I know, wala yatang nilabas na CNC para sa WeTech, no? Hindi ko lang sure, pero, alam ko wala talaga, no? Pero kung sakasakaling meron man na gano'n, na all steel na CNC para sa Glock na WeTech,
medyo pricey talaga, no? Kasi ang ordinaryong hammer medyo mabigat na nga. Lalo na yung CNC, di ba? Almost ano yan, double the price. Yung CNC na hammer assembly para sa Glock. By the way, ang pinapalitan lang ng isang buong hammer assembly, isang Glock, ha? Ang mga 1911 is hiwa-hiwalay yan, hindi siya assembly, no? Hiwa-hiwalay from the disconnector, from the sear, hiwa-hiwalay po yan, okay? Okay, sure done, sabi ni Redimar de Los Santos, no? Salamat po, boss, sa sagot. Mayroon po ba tayong pamalit para sa Kimber Warrior? Yung mag-catch? Ay, naku po, patay tayo dyan, no? Bakit kaya napudpod yung Kimber Warrior? Sir Jojo Nicolas Cristobal, hindi ko lang alam, sir, no offense, no? Pero first time namin na encounter yan, no? Pero dalhin mo lang, sir, gawin natin yan, di ba? Para sa'yo, alang-alang sa'yo, gawin natin yan. Kumbaga, magagawa naman natin ng paraan yan. Kung sakasakaling wala tayo doon sa mga stock natin, kayang gawan yan. Akong bahala. Nagagawa natin yan. Okay? Ayun. Tapos, okay, Diego Pinyon, hello big man, pa-shoutout po dito sa 13 Martires, Cavite. Hello Sir Diego Pinyon, no? Okay mga ka-airsoft, hindi ko pa hindi ko pa ganong nakuha yung opinion ninyo kanina, no? Pinapapili ko kayo, anong pipiliin nyo between the two? CC Shadow 2 or CC Shadow 2 na original blue or CC Shadow 2 na orange grip, 'di ba? Lucas, pwede mo ba akong bigyan ng CC Shadow 2 para lang makita nila, no? Okay, no? 'Yon, hindi pa final kasi bitin yung mga no? Mga airsoft, itutuloy ko, ano ang pipiliin nyo between the two? The CC Shadow 2, yung blue red. The CC Shadow 2 orange, no? Mag-i-comment nyo sa akin kung ano yung bet nyo, tapos kung bakit, no? Kung bakit. The CC Shadow 2 orange or the CC Shadow 2 blue. Ito yung original, ito yung full upgrade, no? Pero ipaliwanag ko lang sa inyo, yung CC Shadow 2 na blue, pag yan dumating from the supplier, hindi pa naka-fix outer barrel. Pero don't worry, dahil kami dito sa Big Man, fini-fix outer barrel namin yan, okay? Kaya halos magkaparehas na sila ng orange. Si orange kasi, naka-fix outer barrel ng, ayan o, naka-fix outer barrel na agad. Bull barrel kung tawagin. Ngayon naman, yung CC Shadow 2 na blue, fini-fix outer barrel din namin. Kung tutusin nga, mas maganda pa yung fix outer barrel namin. Bakit? Twisted. Ayan, papakita ko sa inyo, ha. Lapit lang. Ay, Lucas, lapit mo. Yan, lapit mo. Yan, pakita mo lang ng gano'n, no? Para makita nila yung difference, no? I need your vote. I need your opinion. CC Shadow 2 blue or CC Shadow 2 orange. Ayan, no? Yan, yung hawak ni Lucas na pinapakita is the orange. Pakita mo rin yung blue na. Yan yung blue. Yan. Pagtabihin mo para makita nila yung yung difference. Yan, no? Isang twisted, isang yung orange, hindi nakita. Yan, kailangan tabi. Yan, no? Yan. Anong PPO doon sa kabilang camera naman? Okay, no? Yun nga, ano ang pipiliin nyo? CC Shadow 2 na orange or CC Shadow 2 na blue? Yung mic, huwag mong hawakan, baka matamaan. Yan, no? Okay, no? Yan, gusto ko mabigay nyo yung opinion nyo, mga airsoft, kasi doon sa opinion na binibigay nyo sa amin, doon nakasalalay yung mga ire-restock namin. Kumbaga, doon ko nalalaman kung ano yung bet ng karamihan, di ba? Okay, comment nyo lang sa baba, no? Sabi ni Tats, gandang gabi Big Man, sabi niya, gandang gabi. Salamat boss, sabi ni Sir Jojo. Ako boss, CC Shadow Blue Astig. Okay. CC Shadow Blue ang type niya, ang bet niya, no? Yung isa naman,
shadow to orange since more upgrade kesa sa blue. O, yun. Tama naman yun. Kasi, ano eh, yung lahat ng upgrade na wala yung blue, pagdating kay orange, meron na, no? Kaya ano, mas madami talagang upgrade si orange than the blue, no? Pangarap ko lahat yan, boss. Si blue po. Okay, bali mas lamang pa rin talaga yung ano, yung blue, yung original, no? Kasi kahit doon sa live natin kanina, nagtanong tayo ng opinion ng mga ka-airsoft, puro blue. Ito, si Sir Diego Pinion. Sa akin po ay blue. O, blue ang type niya, di ba? Okay mga airsoft, tuloy muna natin. Ang dami nito eh, no? Ang dami nito. Medyo tumatagal tayo, no? Okay. Big Man, lahat ba ng China units ay hindi quality o meron namang kahit papano pwede na? Okay. Mga ka-airsoft, no? Sa airsoft kasi, hindi pwede yung pwede na. No? Kasi ganito, tandaan nyo, yung isang airsoft, halimbawa pistol na lang, there are hundreds moving parts inside. There are, napakadaming moving parts, no? Ngayon, kung mapapansin ninyo, yung mga China unit, bakit ang mura nila over the Taiwan, over the... i-compare nyo yung Glock na Umarex versus sa Glock na ENC. Okay. Ang mura nitong ENC ngayon, magtaka kayo, bakit mura? Diba? Unang-una, malambot ang pyesa. Gawang Lunes, sirang Martes. Diba? Tapos, pag binuksan mo, yung loob niya, makikita mo hindi detalyado, hindi malinis ang pagkakagawa, merong mga sobra-sobrang materyales, merong mga sobra-sobrang bakal. Diba? Ibig sabihin, medyo laglag sa quality. Okay? Ngayon, yung Umarex, nakikita nyo, almost perfect na. Talagang makinis. Ang ganda ng bawat detalye, di ba? Yun. Okay? Hindi kasi pwede yung pwede na eh. Yung pwede na, gano'n, pwede na yan, yung ENC. Hindi pwede, no? China is China, Taiwan is Taiwan, di ba? Kumbaga, halimbawa, yung unit mo, China, don't expect na kaya niyang tumapat doon sa Taiwan. Talagang hindi niya kayang tumapat. Talagang hindi niya kayang tindigan. Diba? Ngayon, yung tanong kasi, lahat ba ng China units ay hindi quality o meron namang kahit papano ay pwede na? We are talking about the pistol. No? Ibang usapan sa rifle kasi pagdating sa rifle, may mga China na brand, may mga China na models na pwede na. Okay, no? Pero sa pistol talaga, hindi pwede. Kasi yung pistol may recoil eh. Di ba? Alam nyo ba na yung recoil, dagdag stress sa unit yun? Ngayon, pag ang pangit ng unit mo, pag yung unit mo sablay, pag cheap quality yung mga internals niya, yung mga laman loob niya, tapos magre-recoil pa, just imagine cheap quality tapos mag-absorb ng recoil. Sira yun talaga, no? Ang agang masisira nun, no? Siguro ibang usapan kung yung pistol walang recoil. Yan, may iba yung kwento, no? May iba yung explanation, may iba yung usapan. Pero dahil ang mga pistol ay may recoil, dagdag stress sa unit yun, so hindi pwede na. Sa rifle, iba yung usapan kasi most of the electric rifle is wala namang recoil. So, yung stress para do sa unit, mas bawas. Okay? Yan. Ibang usapan pag sa pistol and rifle. Kung sa pistol, hindi pwede na. Kung sa rifle, pwede na, siguro pwede na. Kasi bakit? May mga rifle naman na talagang pwede na eh. Like na China. Halimbawa, isang halimbawa dyan, yung Jinggong. No? Yung Jinggong, maraming naglaro niyan, maraming nagkaroon niyan. Actually, nagkaroon din ako niyan. Ang sikreto naman doon sa mga China, sa Jinggong, hayaan mo na lang siya. Wala yung minahayaan. Halimbawa, ang lakas niya is ganito lang. Hayaan mo lang ganun. Kasi, mas ina-upgrade mo, mas pinapalakas mo, mas sumasakit ang ulo mo. Mas mapapagastos ka. Bumili ka ng Jinggong, 350 FPS, 400 FPS, hayaan mo na yun. Okay na yun. Hanggang sa mamatay siya, hanggang sa maluma siya,
hayaan mong ganun na lang ang FPS niya, no? Huwag na masyadong malikot ang isip kasi syempre, the more na malikot ang isip mo, the more na ina-upgrade mo, the more na napepersa yung unit, no? Yun. Yun ang sagot ko, ha. Depende. Kung sa pistol, hindi pwede na. Kung ang tinatanong mo is rifle, merong bagay na pwede na. Okay? Thank you. Okay, next question natin. Wala pa magtatanong sa online? Idol, to. Dami nagsasabi din sa amin, need daw license. Sabi ni Joe Canlapan. Idol, dami nagsasabi dito sa amin na need daw ng license ng airsoft ng baril. Okay. Sir Joe Canlapan, sino ba yung nagsasabi? Diba? Alamin mo muna, i-assess mo yung pagkatao nung tao. Sino ba yung nagsasabi? Yung ba nagsasabi may airsoft? O wala? Baka naman nagsasabi siya na kay need ng license, tapos wala namang siyang airsoft, bitter lang siya. Diba? Walang iniwan eh. Halimbawa, ikaw may sasakyan ka. Yung kapitbahay mo walang sasakyan. Sasabihin ng kapitbahay mo, pangit magsasakyan, magastos. Oh. 'Di ba? Kaya niya sinasabi yun kasi naiinggit siya kasi may sasakyan ka. 'Di ba? Kung parehas kayo may sasakyan, sasabihin niya, ang sarap na may sasakyan kasi anytime mo kailangan bumiyahe, may magagamit ka. Pero dahil walang sasakyan yung kapitbahay mo, kung sasabihin niya sa'yo, pangit may sasakyan, magastos yan. O, diba? Ganon din yan, no? Sasabihin sa'yo, nung kapitbahay mo, nung kakilala mo, na kailangan ng license ng airsoft. Tatakutin ka dahil wala siyang airsoft. Ang tanong, may airsoft ba siya? Meron ba siyang license? As easy as that, boss, no? Sagot ka sa akin, boss, Joe Canlapan, meron bang airsoft yung nagsasabing kailangan ng license ng airsoft? Ayan, di ba? Ipagpalagay na natin. May license ka ng airsoft. Ipagpalagay na natin, ha? Okay. Ang tanong, yung bang license mo ng airsoft, nagbibigay sa'yo ng authority para ilabas yun? Pag ba may license ka ng airsoft, pwede ka nang maglakad sa kalsada, hawak-hawak mo yung airsoft mo. Pag ba may license ka ng airsoft, pwede mo na bang ilagay sa sasakyan habang nagbabiyahe ka nandyan sa dashboard? Yung bang lisensya ng airsoft, binibigyan ka ba ng karapatan na ilabas in public yung airsoft mo? Hindi naman, di ba? Hindi ko mo may lisensya ka, pwede mo nang ilabas. So, para ano yung lisensya? Anong silbi? Di ba? Para ano yun? Wala, there's no such thing as license for the airsoft, no? Ang kailangan may lisensya kaming mga dealer. Kasi kung mag-restock kami, di ba? Madami. Syempre, dinadala namin yan. Kaya kailangan may lisensya kami. Pero yung tulad nyo, na end user, hindi nyo kailangan. Di ba? Hindi mo kailangan yan. Sa dami na nag-airsoft, tandaan nyo pag ito ang nakikinikinit ako. Ire-require ng gobyerno na magkaroon ng license ang airsoft pag dumami yung toxic na tao na nag-airsoft. Di ba? Pag dumami yung tao na nakaka-aksidente ng airsoft. Pag dumami yung balita na yung airsoft ginagamit bilang kumbaga nagagamit yung airsoft sa pagnanakaw, sa pananakot, yun. Time will come na yung airsoft is mabubuwag, no? Pag ganon. Kasi the government will kumbaga how do you call this? I-regulate, no? Yung airsoft community. So, ilan ba naman sa Pinoy ang afford mag-renew ng airsoft every year? 'Di ba? Ano 'yon?
Pag wala kang lisensya sa airsoft, illegal possession of airsoft. Wala nun, sir. Joe Kanlapan, bago ka maniwala doon sa sinasabi nung kakilala mo, tanungin mo muna, mayroon ka bang airsoft? Tanungin mo lang. Wala namang masama ron, di ba? Tanungin mo, meron ka bang airsoft? Kaya sinasabi mong kailangan ng lisensya ng airsoft. Ngayon, may lisensya ka ba ng airsoft? Para sabihin mo sa akin na kailangan ng lisensya ng airsoft. Ayan, di ba? Kung kailangan ng lisensya ng airsoft, dito mismo sa vlog ko, sinasabi ko na sa inyo yan. Di ba? Hindi ko nga sinasabi. Ibig sabihin, there's no such thing as license for the airsoft. Okay? Okay, maniniwala sa sabi-sabi. No? Huwag kayong maniniwala sa marites. Huwag kayong maniniwala dun sa taong wala namang kredibilidad para magsabi ng isang bagay tungkol dun sa isang bagay. Okay? Yun lang, no? Hindi na nakasagot si Sir Joe Kanlapan. Gusto ko kasi malaman kung may airsoft ba yun, nagsasabing kailangan ng lisensya ng airsoft. Baka naiinggit lang sa iyo yun, di ba? Okay, ito. Magandang gabi, boss. Big man, sabi ni Lexus McLaurin. Okay. Galing mo talaga magpaliwanag, idol. Joey Villanueva. Okay, thank you po. Okay, hayaan mo na yung mga yan, boss. Hindi lang makontento sa buhay nila yan. Okay, no? Real firearms at airsoft, same po. Bawal ibalandra sa public po. Yeah. Totoo yun. May lisensya yung tunay na baril. Diba? May lisensya ka, permit to carry, license to own personal firearm. Diba? Pero hindi mo pa rin pwedeng ibalandra sa public. Ganun na rin ang airsoft. Diba? Kaya may lisensya ka o wala, hindi mo pwedeng ibalandra sa public. So, bakit ka kukuha ng lisensya? Hindi naman nire-require ng batas na kailangan ng airsoft may lisensya. Diba? Yun lang yun. There's no such thing as license for the airsoft. Okay? Huwag mo nang ilanas airsoft mo sa loob ka na lang ng bahay maglaro. Sabi ni Tats. Hindi. Ang airsoft pwede mong ilabas sa garahe mo, nandun ka. Hindi mo lang siya pwedeng ilabas sa kalsada. Di ba? Hindi mo siya pwedeng ibalandra, ipakita, iyabang. Pero kung naglalaro ka dun sa likod bahay nyo, dun sa open space sa garahe nyo, naglalaro ka ron, kahit isang tangke ng pulis, kahit ilang batalyon ng pulis ang dumaan sa harapan ninyo, basta naglalaro ka ng airsoft doon sa garahe nyo, nagpa-firing ka at hindi ka naman nakakatama ng mga dumadaan sa kalsada, there's nothing things to worry about, no? Kumbaga, wala kang dapat alalahanin. Okay? Pag tumaas po ang crime rate na ang gamit ay airsoft, doon po tayo hihigpitan ng gobyerno. Tama yan. Tama. Napakagaling analyze nito. Kaya sana naman po maging responsable po mga airsoft. Totoo yan. Kung matatandaan nyo, ganito yan ha, yung kalsada natin, di ba? Ang dumadaan sa kalsada, sasakyan, motor, truck, lahat ng vehicle, di ba? May rehistro yan, okay? Required ng rehistro ng bawat vehicle. Ngayon, nakikidaan ngayon sa kalsada ang e-bike. Nauso ng pandemic, electric scooter, e-bike, di ba? E-car, nauso yan ng pandemic. Hinayaan ng gobyerno. Okay lang. Sige, makigamit kayo sa kalsada. Pero, dahil sa dami ng walang disiplinang gumagamit ng e-bike na akala mo kanila yung kalsada, dahil sa dami ng walang disiplinang gumagamit ng e-bike na kung mag-headlight, napakalakas, no? Halos dinadaig pa yung sasakyan. Bastos, no? Kumbaga, wala silang training, di ba? Kasi dito sa Pilipinas, may pambili kang e-bike, gamit ka na.
Hindi mo nga alam kung ano yung signal light, hindi mo alam kung paano yung tamang paggamit ng headlight, 'di ba? Hindi mo alam kung saan lang yung tamang lane mo, 'di ba? Mostly of the e-bike ay yayabang nasa gitna ng kalsada, 'di ba? E-bike ka, nakikiraan ka lang, dapat doon ka lang sa gilid, 'di ba? Ganun 'yun. Dumadami yung aksidente ng e-bike. Dumadami yung nakaka-aksidente ng e-bike, 'di ba? Dumadami yung mga nasasagi ng e-bike, 'di ba? Dumadami yung mga nangyayaring how do you call this? Basta aksidente involving e-bike, hinawakan ngayon ng gobyerno. Regulated na, 'di ba? I-regulate sila ng gobyerno kasi bakit? Wala nang humpay eh. Kahit sino na lang, basta may pambili, may pang down, pwede na mag-e-bike. Ngayon, hindi mo alam yung tamang lane mo, hindi mo alam tamang gumamit ng busina, hindi mo alam yung tamang paggamit ng headlight, hindi mo alam yung tamang paggamit ng signal light, basta uupo ka sa e-bike, ano nangyari? Niregulate ng gobyerno. O, diba? Ngayon, alam ko, meron lang binigyan sila ng palugit parang isang buwan bago mag-take effect yung pagre-require ng rehistro and lisensya doon sa e-bike user, 'di ba? Pero kung mulat sa poll, naging hindi sila bastos, hindi sila barubal sa kalsada. Kung marunong sila sa kalsada, sa tingin nyo hahawakan ng gobyerno yan? Hindi. Kasi hindi naman kayo problema. Dahil ngayon dumadami na kayo, nagiging problema na kayo, hahawakan na namin kayo. Ganun din yan. Ganun din ang mangyayari sa airsoft. Pag dumami yung balita ng airsoft ginagamit sa crime, ginagamit ng mga taong walang disiplina, time will come, yung airsoft hahawakan, i-regulate ng gobyerno. Okay? Okay na. Ayan. Hindi ko naman naitanong, idol, pero maraming salamat po. Sabi ni Jokan Lapan, no? Okay, no? Ayun. Ang popogi ng sniper sa likod. Okay, boss. Salamat po, boss. Okay. Joey Villanueva. Lagi ako nanonood ng mga vlog mo, boss. Sarap lang tignan. Kaso wala ko pambili. Ayun, no? Huwag niyo sasabihin sa sarili niyo na wala kayong pambili. Remember, there is a law of attraction. Kung ano yung pinapangarap mo, malamang sa malamang, yun ang mangyari sa buhay mo. Kung ang pinapangarap mo, makapagtapos ka ng pag-aaral mo sa kolehiyo, tapos sinasabayan mo ng pag-aaral, ng tiyaga, makakatapos ka. Diba? Kung sinabi mo sa sarili mo na hindi na ako makakapag-aral sa kahirapan ng buhay, hindi ka talaga mag-aaral. Hindi ka talaga makakatapos. Diba? Ganun yan eh. Pag sinabi mo sa sarili mo na gusto kong magtapos ng pag-aaral, someday gusto ko maging isang pulis, maging isang doktor, maging isang attorney, mangyayari sa buhay mo yan. Mangyayari sa buhay mo yan. Hindi ka man maging isang attorney, pero pwedeng makatapos ka. Pwedeng maging isang businessman ka. Diba? Yan. Kung si Manny Pacquiao, sinabi niya sa sarili niya na ayaw ko na mag-boxing. Pag nasusuntok ako, masakit sa katawan. Sa tingin mo ba, bilyonaryo siya ngayon? Hindi, di ba? Oo, di ba? Kaya siya naging isang bilyonaryo. Kaya siya pumasok na senador. Kaya siya naging congressman. Kaya siya nanalo sa politiko. Kasi law of attraction. Pinangarap niya na lahat ng laban ko, ipapanalo ko, makikilala ko sa buong mundo. Diba? Nag-success siya. Diba? Ganun yan. Si Manny Villar, galing rin sa hirap yan. Pinangarap niya na someday ganito, someday ganun. Ano nangyari? Diba? Henry C. Diba? Kung alam niyo yung istorya ng buhay ni Henry C, taga-shine lang siya ng sapatos. Tagapakintab na sapatos. Pero nangarap siya. Ano nangyari? Isa siya sa pinakamayamang
Chinoy dito sa Pilipinas. Diba? Huwag mo sasabihin sa sarili mo na wala akong pambili. Diba? Huwag mahiya ka naman sa sarili mo. Bigyan mo ng dignidad yun sa sarili mo. Diba? Huwag mo sasabihin na wala akong pambili, hanggang pangarap na lang ako, hanggang tingin na lang ako. Huwag na huwag. Pangit yun. Sabihin mo sa sarili mo, Big Man, someday makakabili ako niyan, mag-iipon lang ako. O, diba? Ganun. Kasi pag tinuldukan mo na yung sarili mo, wala ka na. Diba? Hindi na ako aasenso kasi hindi ako makakapag-aral. Ayaw mo mag-aral eh. Di ba? Pero kung mag-aaral ka, bibigyan mong konting tiyaga. Gusto mo mag-airsoft, ipon ka. Sabayan mo ng dasal sa Panginoon. Panginoon, sana medyo lumuwang itong darating na linggo, maganda yung pasok ng pera para madagdagan ko yung ipon ko. Para, Panginoon, para makabili naman ako ng kahit papano pampaligaya sa sarili ko, na yung naipon ko, hindi ko ibibili ng beer, ng alak, ng sigarilyo, ng shabu, ng rugby. Di ba? Hindi ko ipambababae, hindi ko ipangtotong-it, hindi ko ipangka-cash in sa mga online sugal. Sa tingin mo, hindi ka pagpapalain ng Panginoon? Baka 1 week lang yung sinasabi mong ipon mong 500, baka biglang umikot ang mundo Baka rifle and pistol pa ang mabili mo. Di ba? Galing yan. Huwag mong, galit na galit ako sa mga ka-airsoft na parang walang-wala na pag-asa sa buhay, ganun. No? Kasi hindi na lang tayo seller and buyer relation dito Ka-airsoft nga ang tawag ko sa inyo, ibig sabihin, kasama ko kayo, magkakasama tayo, di ba? Kaya ganon, no, huwag niyo sasabihin na, na wala na, hanggang tingin na lang ako. Pag ganon na sinabi mo, wala na talaga, tuldok na, tapos na. Di ba? GG na. Di ba? Wala na. Kasi, ikaw mismo sa sarili mo, sinukuan mo na O, walang iniwan, yung anak mo, matigas ang ulo. Anong gagawin mo? Susukuan mo na ba? Sasabihin mo ba, suko na ako dyan sa bata na yan? Wala, hindi. Bilang isang magulang, obligasyon mo na ituwid yung anak mo. Di ba? Anak, paliwanagan mo. Anak, wag yan. Ganito kasi yan Ganito yung mga mangyayari sa'yo. Ganito yung mangyayari sa buhay mo balang araw pag hindi ka naging masunurin. Di ba? Yun lang yan, mga ka-airsoft, Wag na wag mong sasabihin. Ito, Hindi lang tungkol sa airsoft pero wag na wag mong susukuan yung isang bagay. Tandaan mo, maraming nagpunyagi na hindi sumuko. Lahat yung mga nagpunyagi na Pilipino, kung sumuko sila, wala tayo ngayon. Okay? Ano lang yan, payong ka-airsoft. Hindi na kasi kayo iba sa akin Kayong mga subscriber ko, parang kayo yung mga kaano ko kabarkada, katropa, di ba? Tayo yung magkasama sa araw-araw di ba? Siyempre, pag nabalitaan kung ikaw, sumuko ka sa buhay mo, sinukuha mo isang bagay, putya, masakit sa akin yun, di ba? Pero kung nababalitaan ko na, sige, putya, ipon lang, di ba? Baka bandang uli, magulat ka, bigyan kitang discount. Yun, Huwag mo sasabihin, galit ako ron sa mga, okay, ang pangit kasi ng pakinggan lagi ako nanonood ng mga vlog mo, boss. Sarap lang tignan, kaso wala akong pambili. Pag sinabi mo sa sarili mo, wala kang pambili, tuldok, tapos na ang buhay mo. Wala ka na talagang pambili. Pero pag sinabi mo, Big Man, antayin mo lang ako, makakabili din ako niyan. Ay, putya. Baka pag nainip akong antayin ka, magkano na ba yung ipon mo? O tara, airsoft na. Di ba? Yun lang yun, Okay, nasa na ba tayo? Tama po, boss, sabi ni Tats Ben Surto, Bossing, dito nga po sa lugar namin, pellet gun, alam na pong nakakasakit, pinambabaril pa. Kaya kinukumpis ka ng mga pulis. Yan ang pinakamaling pangyayari. Diba? Bakit?
Pellet gun, saan ba nabibili? Sa palengke. Kahit sino pwedeng bumili. Kahit ilan pwedeng bilhin. Kahit, di ba? Yan ang pinakamasakit na pangyayari. Yan ang sisira sa community ng airsoft. Di ba? Kasi, hindi na i-guide yung mga bumibili. Di ba? Hindi ka pwedeng gumamit ng pellet gun sa kalsada. Pucha, binaril mo, hindi mo tinamaan. Tinamaan yung kapitbahay mo. Oh. 'Di ba? Nakaperwisyo ka. Yan ang mga pinakamaling pangyayari, no? Mali talaga yan, no? Regaluhan ako ng M27 ni Big Man. Ha ha ha. Manifesting. M27 pa talaga. Okay, let's see. Okay, no? Joey Villanueva, salamat, boss. Boss Joey Villanueva, no? Sana kahit papano na naliwanagan ko yung isip mo. Sana kahit papano wag ganoon, wag mo sasabihin na parang tinuldo ka mo na yung isang bagay. Hindi. Gusto ko mag-aral, sabayan mo ng pagtsatsaga, makakatapos ka, di ba? Wag mo sasabihin sa sarili mo na wala akong pambili. Ano ngayon? Wala naman magbibigay sa'yo ng airsoft di ba? Kahit ako hindi kita bibigyan ng airsoft, sa totoo lang. Pero kung makikita ko na ikaw, talagang porsigido ka na magka-airsoft, talagang nag-iipon ka, baka tanungin ko magkano ba ipon mo. Di ba? Yun lang yun. Boss Joey, no? Huwag mo tutuldukan yung isang bagay. Mangarap ka, sabi nga no? Mangarap ka. Ibuka mo yung pakpak mo, lumipad ka. Okay? May hulugan naman po si Boss Big Man, kaya kaya mo yan mabili. Mabili. Totoo yan sinabi ni Lexus, no? Formally bubuksan ko yung Layaway Season 9. Okay? Yan, Layaway Season 9 installment program. Inaayos lang namin, no, yung sa mga Season 8, pero pag binuksan ko yung Season 9, pwede kang mag-avail, di ba? Hulugan yun. Okay? JM Manila, boss, pare install 100 days sana. Yung ano kasi, yung layaway namin is 3 months, di ba? 3 months. Kung 100 days, pasok yung yung 100 days mo, 3 months di ba? Pasok yun, no? JM Manila, kaya lang ang layaway natin may slot. Limited slot lang, hindi open for all. Yung mga mabibilis mag-a-avail ng layaway, pasok, di ba? Bandang uli kasi kahit may panghulog ka, kung wala kang slot, hindi ka makakasali. Kaya kailangan ang makipag-unahan ka dun sa slot, no? Baka 50 lang yung bubuksan ko na slot, di ba? Kasi nung season 7, ang nag-layaway 120 katao. Ang gulo, sa totoo lang. Nung season 8, nag-80 katao, ang gulo pa rin. No, kaya itong season 9 baka 50 lang ang buksan ko para hindi ganong magulong i-manage, no? Okay, okay. Ay, pwede pala installment. Magkano daw? 1911 Silver Edition. Yes, pwede installment, no? Panoorin nyo yung video kung paano. Mag-PM kayo, no? Boss, may hulugan ba kayo? Ito, warning, JM Manilay. Wag po magpa-flood, Wag po magpa-flood. Isang beses lang po magta-type, no? Wag pong paulit-ulit, no? Nare-replyan ko naman, nare-replyan ko naman kayo. Paano makakuha ng slot? Siyempre, para makakuha kayo ng slot, kailangan mag-down kayo, di ba? Mag-down kayo para sa slot. Yung dinown nyo, mababawas yun dun sa total amount ng kukunin ninyo. Ang pinakamaganda nito, ganito yan, no? Bibigyan ko kayo ng tips, Mag-down kayo, i-avail nyo yung slot. Okay, then hulog. Meron kang 500 hulog. Meron kang 1,000 hulog. Meron kang 500 ulit hulog. Meron kang 500 ulit hulog. Meron kang 1,000 hulog. Pag medyo may value na yung hinulog mo, let's say nasa kalahati ka na. Halimbawa nakaka 5,000 ka na, or 6,000 or 7,000, that's the time na pumili ka ng unit.
Pero kung ang nahuhulog mo pa lang 1,000, pili ka na ng pili ng unit, pili ka na ng pili, naguguluhan ka, bandang uli, nabubulunan ka, di ba? Ang pinakamaganda niyan, hulog ka, magpatabi ka na ng pera, mag-down ka na, hulog ka ulit, hulog. Ngayon, pag yung nahulog mo, mga nasa 5,000 na. Okay, big man, ito na ang kukunin ko, yung John Wick. Oh, di ba? Oh, ngayon, magkano na ba yung naiulog ko? Magkano na lang yung kailangan kong ihulog? Oh, yun, motivated ka na, di ba? Pero kung pili ka ng pili, hindi ka pa nakakapaghulog, pili. Oh, wala. Hindi ka makapaghulog kasi wala kang mapili sa dami ng unit ng big man. Oh, di ba? As simple as that, mga ka-airsoft, no? Kaya ako, yung binibigay ko tip sa inyo, yun ang gawin ninyo. Kasi wala akong sasabihin na hindi totoo eh. No? Wala akong mapapala, tandaan nyo pag binola ko kayo. Wala akong mapapala. Pero pag nagsabi ako sa inyo ng totoo, magiging magkaibigan tayo. Diba? Yun lang yun. Okay, no? Nasa na ba tayo? Yan. Kung interesado talaga kayo sa layaway, mag-PM kayo para makauna na kayo sa slot, no? Okay, balik tayo rito. Ang dami pa nito, grabe. Big man, yung vlog mo regarding sa SRC pistol, okay, 5.1 high kappa, pwede ba siya sa 14 kg at CO2? Yes, no? Actually, yung SRC na yan, since last year pa yan, binavlog na natin yan, isa tayo sa nagpasikat dyan, no? Kung nakikita nyo, meron sa iba yan, pero dito nagmula talaga sa big man yan, isa tayo sa nagpasikat dyan sa SRC na yan. Dati hindi nila pansin yan, pero dahil nakitaan natin yung SRC na yan, ng angking tibay, kumbaga meron siyang something na hindi kayang pantayan ng iba, kaya in-embrace natin yan. Sa atin nagpasimula yan, no? Tayong nagpakilala dyan sa market. Yes. Just to answer the question, pwede ba? Yes, pwede. Okay? Big man, anong recommend mong rifle, polymer or full metal? Okay. Kung ako ang tatanungin nyo at my age ngayon, at my stage, I will choose the hard polymer. Why? Para siyang carbon loading. Di ba yung mga motor natin, yung mga sasakyan natin, bakit natin pinapalitan ng carbon? Pinapagaang natin, di ba? Ganon din yung mga rifle and pistol. May mga lumalabas na sa rifle na hard polymer, no? Yun yung katumbas ng carbon. So yung hard polymer, magaang talaga siya, di ba? Kung akong tatanungin niyo sa ngayon. Pero kung tatanungin niyo ako, way back 20 years ago, I will choose the full metal. I will choose the full metal. Bakit? Kasi mabigat. Kasi feeling ko, mas mabigat, mas mukhang tunay. Di ba? Ganun yan eh, di ba? Ngayon, pipiliin ko yung mabigat kasi bata pa ako nun. Malakas pa ako nun, hindi pa ako hinihingal nun. Pero kung ngayon, hindi ko pipiliin yung full metal kasi graduate na ako dun sa stage na yun. Nasa stage ako na gusto ko na lang is pumutok, putok. Di ba? Kesa pahirapan ko yung sarili ko doon sa full metal, hingal. Di doon na lang ako sa lighten, doon sa magaang, at least, relax ako. Hindi ako stress. Okay? Kaya kung tatanungin nyo ako, recommend ko polymer or full metal, depende po yan sa age mo, depende sa requirement mo bilang user, depende sa senaryo na paglalaruan mo. Okay? Basta ang hard polymer, isang kinagustuhan ko sa kanya, from the day 1 up to years, hindi siya magmumukhang luma. Ganon pa rin ang itsura niya. Kasi hard polymer siya, hindi magagasgas. Pero yung full metal, yun na nga lang ang downside, syempre ang pros niya is feel mo, bigat eh, di ba? Bigat. Feel mo, tunay na tunay siya, di ba? Yon. Ang downside nga lang niya, konting gasgas, naaalis yung pintura, konting matabig, mababakbak ang pintura, magkakagasgas. So, madaling mo kang maluma, di ba? Yun yung mga downside niya compare mo kay hard polymer, no?
Pero both, parehas naman sila, M4 system, or AK system, or what? MP5, di ba? Parehas. Oh. Ano pa? Parehas sila ng 300 rounds, parehas na upgradable, upgradable, and parehas na downgradable. Parehas naman sila, no? It's just that yung outer body. Okay? Yun, recommend mong rifle, polymer or full metal? It depends. Okay? Sana naintindihan nyo yung paliwanag ko. Okay? Big Man, sa iyong opinion, anong mas best sniper or rifle? Best sniper or rifle? Ito na naman to. Isang tanong na naman to na masasabi natin na ano. Best sniper or rifle. Depende pa rin, no? Kasi magkaiba yan eh. Halimbawa, ang gamit mo is sniper. Hindi ka lulusog. Hindi ka tatangke. Abang ka lang. Abang. Diba? Hindi ka lulusog na tatangke. Yun. Depende, no? Kung matindi ang pasensya mo, kung malumanay ka, kung hindi ka, you're not the type of a person na aggressive, na gusto bida, gusto tumatangke, wag ka mag-i-sniper. Mag-assault rifle ka, di ba? Pero kung you have yung mahaba ang pasensya mo, you are willing to wait, go for the sniper. Relax ka lang, nakadapa ka lang, antay-antay ka lang. Once na nakita mo yung pagkakataon, shoot. Di ba? Pero kung yung tipong gusto ko lumulusob, kasi yung sniper, hindi mo naman talaga pwede ipanglusob, di ba? You are designated on certain area. While yung mga tangke is, lumulusob, di ba? Okay. I just hope na mga Airsoft, no, na gets ninyo yung point ko, no. Kasi walang best eh. Halimbawa, yun nga, seniors ka na. 'Di ba? Lulusob ka pa ba? Tatangki ka pa ba? 'Di ba? Hindi ba parang mas stress sa iyo 'yun? 'Di ba? Why not gumamit ka ng sniper rifle, 'di ba? O 'yun. Ngayon kung bata ka naman, aggressive ka, baka naman maboring ka pag sniper rifle. Pucha, nanggigigil ka. Hindi mo pa binaril. O, 'di ba? Ayan, tinamaan ka tuloy. O, kung ako yan, ganito. Nanggigigil ka doon. Nakadesignate ka kasi doon sa certain area, nanggigigil ka. So, dahil bata ka, dahil pag bata, syempre gusto tangke. Di ba? Ayun, no? Ayun lang yun mga Airsoft, no? Kaya kailangan, yung sagot dito, akin daw, sa opinion ko raw, ano ang mas best, sniper or rifle? Parehas best. Depende na lang sa gumagamit, no? Parehas best yan. Depende sa trip mong position, di ba? Walang iniwan, para mo akong tinanong eh. Ano yung pinaka magandang posisyon sa basketball? Point guard or power forward? Oh, ayan, di ba? Point guard or power forward? Kung napakabilis mo, maliit ka lang, tapos mabilis kang magbaba ng bola, di point guard, di ba? Pero kung malamya ka, ang bagal-bagal mo, talagang pantangkihan ka, ang laki ng katawan mo, talagang pangkalabawan ka, doon ka sa power forward position. Huwag kang magbababa ng bola. Doon ka sa power forward para nakaposisyon ka na agad. Di ba? Yun. Kumbaga, nakashoot. Okay, baba ka na, posisyon ka na agad for your offense. Yun, di ba? Yun lang ha. I just hope, oohan nyo naman ako dyan sa sinabi ko. Totoo naman yan, di ba? Okay, JM Manilay, sir, this is the last time that I will say kung meron kang gusto, mag-PM ka. Our comment section is not designed para pag-inquiran mo. Okay? Tandaan mo, itong ginagawa ko rito is kwentuhan session vlog. Okay? Hindi live selling para magtanong ka sa akin sa comment section.
Sir, pasensya ka na, ilang beses na kitang sinabihan. Una, pina-flood mo ko. Pangalawa, tanong ka ng tanong ng price. Okay? Ang sabi ko, kung interesado ka, mag-PM ka sa page, hindi sa comment section. Okay? Sir, pasensya na po. This is the last time. Isa pa po, ibablock ko na po kayo, no? Kasi, dito sa Big Man, ginagawa natin lahat ng may kaayusan, no? Hindi live selling tong ginagawa ko, boss. This is a vlog of kwentuhan session, tanungan portion. Kung meron tanong regarding sa airsoft na gusto mong malaman, mabigyan ng kasagutan, this is the right venue. Okay? Hindi po ito live selling na magtatanong tayo ng presyo. Sir, pagpasensyaan mo na, kahit i-replay mo ng i-replay, nagsabi na ako sa iyo na wag dito. Okay? Ayan. Sana last na po yan. Kasi yung next na tanong mo regarding sa price, I'm very sorry sir, pero iba-block ko po kayo, no? Okay, nice sa bagong view ng background. Okay, salamat, no? Si Sir Menjun, ano lang, kasi pag dito ako sa kabila, ano ba to? Nakatayo. Pag dito rin sa kabila, nakatayo. Sabi ko, dito na lang muna para nakaupo ako, di ba? Okay mga ka-airsoft, no? Bago natin ipakita ko muna sa inyo yung view, no? Since napag-usapan yung view, pakita natin sa kanila yung view dito. Ayan. Okay, ito yung view dito. Ayan, makikita nyo. Yan yung mga available. Iayos mo nga muna to. Mo. Ayan, i-fully extend natin itong bipod. Sorry kung malikot. Ina-extend ko lang yung bipod, no? Ito yung full view ng mga available stocks natin sa ngayon, no? Okay. Ayan. Ayan. Para makita nyo lang, screenshot nyo or bilugan nyo yung mga natitipuhan nyo. O, Lucas, yung isang camera. Ayan. Akin na yung isang camera. Yan. Okay, no? Yan. Ito yung section 1 kung tawagin, no, ng ating shop. Ayan, makikita ninyo, ayan. Yung full view ng mga available na rifle. Ayan, ha. Yan yung full view, okay? Ngayon, pakikita ko naman sa inyo yung full view ng mga available na, syempre, na pistol. Ayan. Although, syempre, hindi nyo makikita ng detalyado. Ayan, ayan. Dahil nasa cabinet, okay? Ayan. Full view yan, ha? Okay, punta tayo rin sa section 2, no? Sa section 2, yung dito naman sa kabila. Okay? Lucas, kunin mo yun. Ayan, ito yung section 2. Ayan, medyo hindi makita ng full view kasi masyadong malapit. Alisin mo yun. Pasok tayo rito sa natin. Papasok tayo, no? Again, ito yung section 1 na, ayan. Yung section 1, alisin mo yan, look. Alisin mo yan. Papasok ako rito sa loob. Then, ito yung section 3. Yan. Section 3 yan. Sniper rifle. Then, yung mga rifle na may colors, no? Na gusto nyo, na pwede nyong pagpilian. Then, ito yung section 2. Yung other angle. Yan. Okay. Yan. Yan, makikita nyo yan, no? Diba? Yan. Yan yung mga pwede nyong pagpilian. Okay? Yan. Okay. No? Ngayon, syempre, i-check rin natin yung mga not so very high-end rifle, pistol. Ayan. Hawak mo ito isa. Ikaw maghawak dyan. Ayan. Okay? Baba ko rin to. Ayan. Ayan. Kita nyo yan. Yan. Pwede nyo pagpilian yan. Ayun, no? Ayun, no? Nagtatago yung dalawa sa pinaka-special na pistol. Ayun, no? Ayan. Nakikita nyo, di ba? Ayun. Zoom mo na lang, look. Ayun. Okay. Ayan. Dalawa yan sa pinaka-special na pistol na pinag-aagawan at gusto ng karamihan ng na ang tanging meron ay Big Man. Okay. Ayan, di ba? Okay, no? Then, pakita ko na rin sa inyo yung G.I. Joe na 1911. Yan yung G.I. Joe version ng 1911, ha? Yan. G.I. Joe version, no? Okay, then, papakita ko sa inyo yung mga high-end natin na, yan, na mga unit. Ayan, no? Grabe, di ba? Yan, isa sa mga napakalulupit na unit natin yan. Ayan.
Okay. Okay, no? Okay mga ka-airsoft, yun lang muna. Maraming salamat sa mga nag-share ng ating live video. Sa mga hindi pa po nag-share, please share the live video para po dumami tayo sa ating community at para manalo kayo ng mga Big Man merchandise. Sa mga nag-share, maraming salamat. Sa mga hindi pa, maraming konting pakiusap lang, share nyo po yung live video para po dumami tayo sa ating community. Okay? Mga ka-airsoft, maraming salamat po sa inyo lahat. Lahat po tayo, no, magkakasama. Ano ba ending ko? Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Atid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.